May kakaiba at halos mystical na paraan ang mga introvert sa pag-handle ng insulto. Hindi sa pamamagitan ng pakikipag-away, hindi sa pagtaas ng boses, at hindi sa pagpapaliwanag, kundi sa tahimik na mga psikolohikal na pagbaliktad na nagpapakwestiyon sa ng insulto sa tunay niyang motibo. Ang mukhang pagiging passive ay isa palang uri ng mental aikido, kung saan ang tindi ng insulto ay ibinabalik ng sobrang smooth na ang mismo umatake ang tinatamaan ng sariling emosyonal na puwersa. Ang mga teknik ng mga introvert ay subtle, tahimik at nakakagulo ng loob. Nililito nila ang mga impulsive na tao, ina-unstable ang mga agresibo, at inilalantad ang mga insecurities ng mga taong basta-basta lang mang-insulto. Hindi lumalaban ng mga introvert sa paraang inaasahan ng karamihan. Lumalaban sila sa pamamagitan ng hindi paglaban, at ang kontradiksyong yon ang nagiging tunay na sandata nila. May iba't ibang reverse techniques na instinctively ginagamit ng mga introvert kapag sinusubukan silang pahiyain ng isang tao. Number 1. The silent accuracy effect. Kapag iniinsulto ang isang introvert, ang reaksyon nila ay sobrang hindi inaasahan, kaya bigla nitong binabago ang emotional atmosphere nung sandali. Karamihan ay nagde-defend, nagpapaliwanag o lumalaban, pero ang mga introvert, ginagawa nila ang pinaka-nakakaba. Tumatahimik sila. Hindi yung tahimik dahil natakot, kundi yung tahimik na parang sinadya. Parang iniisa-isa nilang pinag-aaralan ang emosyonal na pagsabog nung nang insulto mula sa labas. Ang kanilang katahimikan ay nag-highlight sa kaguluhan ng ugali nung nag-insulto sa kanila. Lumilikha ng matinding kontrast sa pagitan ng kalmadong obserbasyon at emosyonal na pagkawala sa sarili. Ang silent accuracy nila ay parang echo chamber. Biglang naririnig nun ng insulto ang talim, patutsyada at kawalang saysay ng sarili niyang mga salita dahil hindi nag-react emotionally ang introvert. Habang humahaba ang katahimikan, unti-unting bumabalik sa isip nila ang sarili nilang pang-iinsulto. Nagsisimula silang magtanong sa sarili, sobra ba ako? Bakit parang ako lang ang nagwala? Bakit hindi siya nag-react? Ang kawalan ng reaksyon ng mga introvert ang nagpapaliit sa insulto at nagpapalaki sa insecurity nung taong nasa likod nito. Doon nila nararamdaman na sila lang ang nawalan ng kontrol. Ang mga introvert ay nagiging salamin. Ibinabalik ang emosyonal na gulo sa umatake. Pinapaharap sila sa katotohanang ang insulto ay mas tungkol sa attacker kaysa sa target. At nangyari ang lahat ng yan nang hindi nagbibigkas ng kahit isang salita ang introvert. Number 2. The mirror emotion switch. Bihirang tumbasan ng mga introvert ang hostility ng hostility. Sa halip gumagamit sila ng nakakakilabot na teknik na sobrang tahimik pero matalim. Binabago nila ang ekspresyon ng mukha nila upang i-mirror ang emosyon ng insulto. Pero walang galit, walang salita, walang drama. Isang mabagal na pagkurap, bahagyang pagtaas ng kilay, mahinang buntong hininga, o neutral na ekspresyon ng kalmadong disappointment. Sapat na ang mga ito para biglang maramdaman nung insulto ang sarili nilang hindi magandang ugali. Kapag nakita ng isang tao ang sarili niyang negativity na ibinabalik sa kanya, triggered ang isang natural na human mechanism, facial feedback. Biglang nagiging aware ang nang insulto. Nagmukha pala silang childish sa pagtaas nila ng boses. Mukha silang immature sa pag-atake sa isang taong nananatiling kalmado. Mukha silang nakakahiya dahil parang sinasabi ng ekspresyon ng introvert na alam mo bang ganyan ang tunog mo ngayon? Nagiging isang psychological microphone ang introvert. Pinapareplay sa isip ng attacker ang sarili niyang tono ng mas malakas, mas raw, mas nakakahiya. Ang insultong para sana sa introvert ay sa attacker mismo bumabalik. Sa isang iglap, naiintindihan ng insulto na hindi sila nakikipag-away sa introvert. Nakikipag-away sila sa sarili nilang refleksyon. Number 3. The over-polite disarm. Isa sa pinakamatalinong disarming technique ng mga introvert ay ang biglang paglipat sa sobrang magalang at halos clinical na paraan ng pagsasalita
patungo sa isang kalmado at profesional na tono na parang psychological force field. Kapag iniinsulto sila, imbis na mag-react ng emosyonal, sumasagot sila ng may disiplina at linaw. Naiintindihan ko. Sige, noted. Salamat sa pagpapaalala. Bigla itong nakakaapekto sa ng insulto dahil ang inaasahan nila ay emosyonal na sagot, hindi parang memo o meeting response. Ang composure ng introvert ay tinatanggalan ng emosyon ang alitan. Biglang nawawalan ng kuryente ang insulto, mula sa matalim, nagiging flat ito at nawawalan ng power. Sa sandaling yon, nagiging painfully aware ang ng insulto kung gaano ka-unnecessary at ka-exaggerated ang ginawa niya. Nagsisimula siyang mapatanong ng, bakit ako nag-overreact? Bakit siya kalmado? Ako ba ang napahiya? Ang pagiging magalang ng mga introvert ay nagre-reframe sa insulto bilang isang bagay na sobrang liit, sobrang walang kwenta, na hindi man lang karapat dapat bigyan ng emosyon. Nagiging isang one-sided show ang away, kung saan ang nang-insulto lang ang nagmukhang immature at exaggerated. Sa pagtrato ng introvert sa insulto bilang impormasyon, hindi bilang atake, bigla nilang nire-reset ang tono ng usapan mula emosyonal na gulo tungo sa profesional at kalmado. At doon na pagtatanto ng insulto na hindi pala tao ang inaaway nila, kundi ang sarili nilang expectation. Ang pagiging sobrang magalang ng mga introvert ay nagiging salamin na nagpapakita ng kababawan at emotional immaturity nung umatake. Kaya sila mismo ang nagmumukhang mangmang sa huli. At number 4, the quiet spotlight technique. Ang pinakamakapangyarihang teknik ng mga introvert ay ang quiet spotlight. Ang sandaling pinipili nilang huwag gumawa ng kahit ano. Walang sagot, walang paliwanag, walang pagbabago ng tono, walang pagtatanggol. Mananatili lang silang nakatayo o nakaupo, tahimik, habang pinapabayaan ng insulto na umikot sa hangin na parang usok na ayaw maglaho. Ang ganitong uri ng katahimikan ay nakakasira ng loob dahil isa-isa nitong inilalantad ang ugali ng insulto at inilalagay ito sa isang invisible spotlight. Biglang parang mas malakas ang insulto, mas masakit ang tono, mas awkward ang paligid, mas nakakahiya. Walang reaksyon ng introvert, kaya ang isip ng insulto ay kusang nagsaspiral. Sobra ba ako? Bakit walang kumakampi sa akin? Ako ba ang mukhang masama dito? Bakit ko ba sinabi yon? Mas brutal ito, lalo na sa mga group settings, dahil ang katahimikan ay natural na bumubuo ng simpatiya para sa introvert at pressure laban sa aggressor. Instinctively, ang mga tao ay pumapanig sa tahimik, hindi sa maingay. Ang hindi pagre-react ng introvert ay nagiging shield na nagpapakita sa ng insulto bilang isang taong walang emosyonal na kontrol. Natila sila ang bully, sila ang unstable, sila ang insecure. Kahit wala namang ginawa ang introvert, kundi tumahimik. Ang ganda ng teknik na ito ay hindi kailangan mag-retaliate ng introvert. Lumilikha lamang sila ng vacuum kung saan ang nang insulto ay napipilitang harapin ang sarili nilang pag-uugali. Ito ang pinakapurong anyo ng psychological reversal. Bumabagsak ang insulto dahil sa sarili nitong bigat. Ang nakakabighani sa mga teknik na ito ay hindi ito ginagamit ng mga introvert para manalo. Ginagamit nila ito dahil ito ang natural na daloy ng ugali nila. Kalmado, mapanuri at emosyonal na nakatali. At kahit natural lang ito para sa kanila, ang epekto nito ay sobrang lakas sa psikolohiya ng mga tao. Habang ang iba ay nakikipaglaban gamit ang pagsigaw, debate at emosyonal na pagsabog, ginagamit ng mga introvert ang presensya, katahimikan at subtlety. Hindi maingay ang lakas nila. Atmospheric ito. Pinapaisip nila ang mga tao. Pinapakorek. Pinapakita ang mga insecurities na pilit nilang itinatago. Ito ang dahilan kung bakit nakakilabot ang presensya ng mga introvert. Hindi sila lumalaban para patunayan ang punto nila. Hinahayaan nilang ang ibang tao ang maglantad ng sarili nila. Sa mundong maraming gustong mangibabaw sa pamamagitan ng lakas ng boses, ang mga introvert ay nangingibabaw sa lakas ng refleksyon. Habang mas sinusubukan silang pabagsakin, mas lalo namang bumabagsak ang mismong umaatake.